po, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkakataon, mo sa amin sa umagang ito, na kami makasamba ka sa iyo, malamang noon. Salamat, umpisa sa gabi hanggang ngayon, sinamahan mo kami, Diyos, sa presensya mo. Amin naramdaman, binigyan mo kami ng kalakasan hanggang sa oras na to. So dalangin yung propeta, mga pastor, please anoint the humble servant to deliver with love and message to the breath and living gospel. Believe the gospel, I've been seen, cast out hindrances in the trust in Marmis, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, majesty, thanksgiving to our loving God, our risen Savior. And I give double honor and respect to our dear beloved noble evangelist, Willis Almeida, then the prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the blessed teaching and memories our beloved stand Pastor Lina Comun Almeida, and our beloved children and the whole Almeida family. And I acknowledge and give a great good morning to our beloved co-workers, preachers, to my family, to all of you, and my webcast viewer who are watching right now. Salamat sa ating malapang naon. Palapakan natin Diyos, maminamahal. Handa na mo magkinig? Handa na ba kayo? Amen. Salamat sa ating Panginoon na pinagpala kami ng Panginoon dahil nagkarating kami ng maluwalhati. Bigyan ko ng pagkataon na mabisita ang aking mga pamilya. Salamat sa Panginoon, sabi ko, Lord, nalangin kami, nagpuri kami sa aming bahay doon sa Iloilo. Sabi ko, mala Panginoon, ayaw paintulutin na hindi kami mag-usap-usap ng aking mga kapatid dahil sa aking nanay. Tapos ng puri, namin ang beloved wife ko, naglabasan na. So, doon kami sa lamisa, nagkainan. Yung birthday po ng pamangkin ko. Salamat naman na yung auntie namin na first cousin ng papa ko pumunta. Balang siya naging mediator sa amin, magkakapatid na 4. So, dito na umpisa namin, yung usapan namin na tungkol sa mama namin, medyo sabi ko napakabait ng Panginoon. Tinugo ng Diyos yung prayer ko sa kabagan ng Panginoon. Ang dalangin natin mga pastor. So, napag-usapan namin na maayos na 4 kami. 4 lang kasi magkakapatid kami. Hindi namin pakinig yung mama namin. Dahil masyadong hyper. Pag marinig yung salita, talagang matapang. So, nagkaunawaan kami. Sabi ko, kailangan lang natin. Yung mama namin, 90 years old na. So, parang bumabalik sa bata yung isipan. Parang na-recall niya. Hindi siya makita po, na-recall niya yung lahat ng bagay. Kahit walang tao sa harapan niya, may nakikita siya. May mga isda pa nga eh. Kaya sabi ko, kailangan natin yung malawak nating pag-unawa sa ating mama. Dahil gano'n yung buhay niya. Medyo nagkaanuhan kami, yung elder sister ko, ako, sunod sa akin yung bunso namin. So salamat ng Panginoon na medyo nagkaroon ng emosyon, umiyak-iyak yung auntie namin. Salamat naman. Dahil naging umalis kami ng payapa, nagkaintindihan kami lahat sa kabagan ng ating malapay. Prayer po ng ating malapastor po yan. Maminamahal kasi malayo kami, hindi kami magsama-sama. Kaya ang Panginoon lang talaga ang nagbigay ng kapayapaan sa ating buhay. Amen? Kaya maminamahal, di magtagal, pag-aral natin sa umaging to yung tawag na worship. Worship, ano ba ibig sabihin ng worship? I acknowledge beloved brother Joseph. Kasama natin siya. Sa beloved brother Mark Joseph din. Mariano, ating bagong assign dito na manggagawa. Galing po ng Bacolod. Kaya nagsama-sama kami. Salamat sa ating nagdadagdag na mga manggagawa sa kanyang ubasan. Amen ba? Amen. Salamat sa ating malapang Panginoon. So, worship. Ang ibig sabihin ng worship, maminamahal, kung sa Bisaya, ay pagsimba. Amen. Simba. Sabi dito, worship is different from prayer and praise. Ang pagsimba, samba, ay iba po sa prayer, panalangin, saka yung praise, pagpupuri. Amen ba? Kailangan malaman natin yon. Ang worship, pagsamba. Yung prayer, pangamuyo, panalangin. Yung praise, pagdaig, paghimaya, pagpupuri. So pag sinabi mong, Lord, save my soul, that is prayer. Lord, iligtas mo yung kaluluwa ko, that is prayer.
Pag sabi mo, Lord, thank you for saving my soul, that is praise. Salamat, Lord, sa pagligtas mo ng kaluluwa ko, that is praise, pagpupuri. Pag sinabi mong, thank you, Lord, for what thou art, yan po'y worship. Salamat, Lord, sa imong pagka-Diyos. Yan po ay worship, pagsamba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakalagay dito, mga minamahal, the first mention of worship in the Bible is in Genesis chapter 22 verse 5. Ang unang minensyon na pagsamba sa Biblia ay nakasulat sa Genesis chapter 22 verse 5. Sa panahon po ni Abraham at ng mga tao, na si Abraham ginising ng Panginoon early in the morning, na siya po'y pumunta sa bundok ng Moriah para kanya po ihalad ang kanyang anak. Amen? So sa pumunta si Abraham doon, kasama yung anyang anak, asno, 3 araw sila naglakbay, papunta sa bundok ng Moriah. Nung iniwan niya doon sa baba, ang mga tao niya, sabi niya, ako at ang aking anak, I and the lad will go yonder and worship, and I will come again to you. Everybody praise the Lord. Oh, sabi niya, no? Sa 22 verse 5, and Abraham said unto his young men, abide ye here, magpabilin kayo, with us. And I and the lad, yung anak, si Abraham, will go yonder sa malayo and worship upang sumamba. And I come again to you, at babalikan ta kayo dyan. So the first mention in the Bible, the word worship, is sa panahon ni Abraham. Si Abraham po napakalayo ng bundok ng Moriah. Ngunit nang ginising siya ng Panginoon nga upang ialay ang kanyang anak at sumamba doon, si Abraham wala mag-atubili at huwag magpigil sa Panginoon. Amen? Imagine si Abraham, matigulang na, matanda na, 3 days journey sakay sa asno. Napakalayo ng lugar nila. Pero si Abraham sumunod sa Diyos. Amen ba? Amen? Amen? Sumunod si Abraham. Pagsabi ng Panginoon, Abraham, rise up. Go to the mountain of Moriah and offer your child and worship me. Ibigay mo, ialay mo anak mo at sumamba ka sa akin. Nagprepara siya ng asno, mga kahoy lahat, kasama yung mga tauhan niya at iniwan niya doon. Mag-iwan, abide ye here and us. Mahiwan ganito, kasama yung asno, ako at ang aking anak, pupunta doon sa malayo, sa bundok ng Moriah, at kami po'y sasamba sa Diyos. At balikan talaga kayo dyan. Amen ba? Sa ating buhay, napaka-importante ang pagsamba. Amen ba? Amen. 22 verse 5, ha? Basahin natin sa Bisaya. Maganda. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Genesis, Kapitulo 22, versikulo 5. Og si Abraham ingon sa iyang mga sulugoon, humulat kamo dinhi uban sa asno, ug ako ug ang bata muadto kami didto, ug kami mosimba ug kami mamalik kaninyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. So, muadto kami dito sa malayo. Kaya kasagaran, pinintulutan ng Panginoon nga ang sambahan malalayo sa ating lugar upang to test our faith and sincerity if we are willing to go sa malayong lugar upang sambahin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mag-spend ka pa ng pera, pamasahe, lahat malalayo, mahulakad ka pa, malamaputik pa, maminamal, hallelujah. Kaya dito sa atin, by the grace and mercy of God, sa ating pag-ibig ng Panginoon, nag-provide siya naman sa sakyanan upang ang malalayo makuha natin. Kaya wala pong dahilan hindi ka makasamba sa ating mahal na Panginoon dahil kinukuha ka ng sasakyan. Kung hindi ka pa sasamba, kinukuha ka na sa libre, nako, sa'yo na ang may problema. Si Abraham ginising ng Diyos upang sumamba kasama ang anak niya, ialay patayin. To offer sacrifice sa ating mahal na Panginoon. Hindi mabuo yung samba mo pang wala kang sakripisyo. Dito yung sakripisyo, pagpupuri, joyful, solemn. Then makinig ka ng Bible study, makinig ng testimony, makinig ka ng mga choir para madama yung presensya. Then you have to offer your money.
Financial, magbibigay sa ating mahal na Panginoon. Then, makinig ka ng salita ng ating Panginoon. You offer your ears, your heart, para mag-concentrate, makinig ng salita. Katulad nito ngayon, nagbabible study tayo, makinig ka, huwag kang patulog-tulog. Amen ba? Yan ang pong oras na panahon nga ikaw makapagbigay, makapag-alay ka ng iyong puso, isipan, pakinig sa salita ng ating Panginoon. Then pumunta tayo rito sa bahay sambahan. What is our purpose? Just to worship the Lord. Upang sumamba, hindi para matulog. Palakpak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Then secondly, in Matthew chapter 2, verse 2 up to 11, huwag na natin basahin. I-narrate ko na lang. Ang tatlong wise men na hinanap nilang Panginoon, nung nakita nila ang Panginoon na newborn king, ang ating mga Panginoon, hallelujah, sila po ay humapa, dumapa at nagsamba sa bata. Amen. Tama? Nung sila, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. After sila po nagluhod, nagtirapa sila, lumuhod sila, sumamba sila sa ating mahal na Panginoon, dala pa nilang ilang mga offering. Kasama yung ating offering, i-offer sa ating Panginoon sa ating pagsamba. Hindi mo pwede pag sumamba ka rito, wala kang ibibigay. Maybe hindi na samba. Hindi na ako samba, Brad, kaya wala akong ibigay. Pero dapat kasama talaga sa pagsamba, yung pagbibigay. Dahil yung tatlong hari, nag-fell down, lumuhod at sumamba sa Panginoon, and then he opened, binuksan nila ang ilang mga treasure, kayamanan, at binigay nila sa ang mga regalo, gold, frankincense, and myrrh. Kasama po yon sakripisyo. Kaya si Abraham, ginising ng Panginoon Pumunta ka sa bukid ng bumundok ng Moria, magsamba ka sa akin. Dalhin mo anak mo upang siyang gawin mong offering. Sacrifice offering to the Lord. Buhay ng kanyang anak. Mas matindi yung hingiin yung buhay ng anak natin kaysa pera. Anong piliin nyo? Buhay ng anak natin, pamilya o pera? Sagot. Anong gusto nyo? Pera o kahon? Sagot kayo. Ha? Wali mga masagot, pati pira ayaw nyo, pati kahon araw. Gusto nyo siguro buhay. Palakpak. Everybody serves the Lord. Diba? Kasama po yon. In Matthew chapter 4 verse 10, inarate ko na lang, and Jesus called the commandments, thou shalt worship the Lord God. Nung ang Panginoon nag-fasting sa bundok, sinundan ni Satanas, tinukso ang ating mahal na Panginoon, nasabi niya, oy, Panginoon, di lang sa pinakataasan na lugar. Itong mga lugar na to, ibigay ko lang sa iyo. Sasamba ka lang sa akin. Anong sabi ng Panginoon? Thou shalt worship the Lord thy God. Ikaw ang sasamba sa iyong Panginoong Diyos. Satanas. Hindi po ako samba sa iyo. Ikaw ang sasamba. Thou art, sabi yan, thou shalt worship the Lord thy God. Ikaw ang sasamba sa iyong Panginoong Diyos. Bisan siya si Satanas, pinapasamba ng Panginoon sa kanya. Amen ba? At si Satanas, sabi, thou shalt worship the Lord thy God. Sasamba ka, sambahin mo ang iyong Panginoong Diyos, Satanas. Kaya kung si Satanas yan ay pinapasamba ng Diyos, ay lalo, sino pa naman tayong taon hindi sasamba sa Diyos? Amen ba? Amen ba? Matthew chapter 4 verse 10, and then said Jesus unto him, get thee hence, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, in him only thou shalt serve. Siya lang ang iyong paglingkuran. Sambahin mo ang iyong Panginoong Diyos at siya lang ang iyong paglingkuran. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. In John 4:24, ganun din po yun. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos Espiritu man,
Kung sino kunong sumamba sa Kanya, sambahin siya sa Espiritu o katotohanan. Amen. So ginasamba natin ngayon ang Diyos sa Espiritu o katotohanan. Dati sinasamba natin sa mga ribulto, mga estatwa, lahat lang ng ano lang, made by hands. Gawa ng kami ng tao. Ngayon po, natuto tayo, nalmuksan ang isipan natin sa katotohanan. Kaya ngayon po, ang Diyos dahil Espiritu. Kaya ang misan sino sa kanyang sumamba, sambahin siya sa Espiritu o sa katotohanan. Amen ba? Amen. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Ang tanong, ano bang meaning ng worship? What is the meaning of worship? What is the meaning of worship? The word worship, like grace and love, is undefinable. Ang salitang worship, pagsamba, grace and love, grasya at pag-ibig, is indefinable. Hindi po may define ba? Hindi mo bigyan ng meaning. It means to do reverence or homage to the superior king. Ibig sabihin, it means daw to reverence or homage to the superior being. Nga man ought to worship God. Reverence or homage meaning to respect and honor. Amen? Amen. Ang reverence or homage is meaning respect and honor. Yung pagrespeto o pagtahod sa pinaka-superior king, pinakataas-taas ang hari, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang tao, kailangan talaga, man ought to worship God. Ang tao, kaya kinahanglan niya, kailangan ng tao ay talagang sumamba sa Diyos. Ang tao, linika ng Panginoon ng tao sa lupa, hindi po para mag-suroy-suroy. Hindi po para magpakaradato dito sa lupa, maging mayaman. Hindi po yun. Kundi main ought to worship God. Ang tao, linika ng Diyos. Amen? Ginawa tayo ng Panginoon. We are created by the likeness of God. What is this purpose? Just to worship the Lord. Upang sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Palakpak. Yan po unang meaning. It means to reverence or homage to superior king. Pagrespeto o pagbigay ng honor, dungog sa pinaka matastaasang hari. Pangalawa, the overflow of the grateful heart. Overflow. Nag-aawas-awas. Amen? Nga pagpasalamat ng iyong puso para sa Diyos. Under a sense of divine favor. To overflow, yung talagang umaapaw. Umaapaw ang iyong pagpasalamat na iyong puso. Amen? Sa ilalim ng kapangyarihan, pabor ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pakibasa lang Psalms 23 verse 5. Then Solomon, the book of Solomon chapter 2 verse 3 and 4. Ibasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 23, versikulo 5. Hallelujah. Ikaw nag-aandam og pagkaon sa atubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway. Gidihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nagaawas. Amen. Ang iyang kupa nag-aawas. To overflow of grateful heart. Amen? Amen. Nag-aawas. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ipiparahan tayo ng Diyos sa kanyang ng lamisa bago pa sa ato presensya ng atong kaaway. The anointest my head with oil, my cup runneth over. Ilangisan mo ako ng lana at ang aking tasa ay umaawas. Amen? Amen? Yung ating puso
Umaapaw sa kagalakan at pagpasalamat sa Diyos. Kaya pag sumamba ka dito, pag sumamba ka nandito ka sa sambahan, maminal, yung puso mo dapat umaapaw ang pagpasalamat sa Diyos. Yung iba dito, pag sumamba nag-umaapaw yung puso sa pagbaligya. Amen? Amen? Pag sumamba tayo sa Diyos umaapaw yung puso natin sa pagpapasalamat. Hindi yung pumunta ka rito sambahan, ang puso mo, iba yung inaapawan. Umaapaw yung puso mo sa kikitingin ng crush mo. Umaapaw yung puso mo sa kikilig ka sa nakikita mo. Hindi po yan. Hindi yan pumunta ka rito, umaapaw ka sa pagbabaligya, tinda sa gawas. Umaapaw yung puso mo sa pagchismisan yan. Hindi po yan. Pumunta ka sa sambahan dahil ang purpose mo, sumamba sa Diyos. So kailangan umaapaw ang puso mo sa pagsamba, sa pagpasalamat sa Diyos. Dito ka, Lord. Purihin mo, sambahin mo, Lord. Salamat. Daghan salamat, maraming salamat, Lord. Sa kaluwasan, sa buhay na walang gan, sa kagalingan ng karamdaman, sa mga bago ng buhay ko, material, spiritual blessing, umaapaw. The overflow. Nag-aawas-awas of a grateful heart. Grateful. Mapasalamatin na puso. Amen? Everybody praise the Lord. Sunod, the outpouring of a soul at rest in the presence of God. Outpouring of soul at rest in the presence of God. Outpouring, binubuhos ng Diyos ang kanyang presensya sa ating kaluluwa sa magitan niyang presensya. Kaya pag sumamba tayo, dito may sikapin natin ng ating puso, ang ating kaluluwa, punong-puno yan ng presensya ng Diyos. Dahil sayang yung pagsamba natin na wala po tayong naramdaman dito sa loob ng sambahan. Sayang. Sayang. The outpouring of a soul at rest in the presence of God. Mapunuan ka. Mabuhusan ka ang kaluluwa mo upang mapahinga yan sa grabing problema sa magitan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil galing sa labas, marami tayong problema. Walang pahinga yung isip natin sa kakaisip. Amen. 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 Maraming iniisip. Minsan, mawalan tayo ng isip. Amen. Sa sobrang isip ng pira, paano makapira? Paano makapangutang? Paano hindi makabayad sa utang? Maraming iniisip. Walang pahinga yung ating iniisip. Kaya pag sumamba ka dito, nag-concentrate ka. Tamang pagsimba mo, kailangan outpouring, mabubuan ka. Mabuhusan ka ng presensya ng Diyos. At least, makapagpahinga naman ang iyong kaluluwa sa presensya ng ating Panginoon. Because in the presence of God, there is the fullness of joy. And there is rest in the presence of God. Makapagpahinga ka pag madama mo ang presensya ng Diyos. Gulong-gulo ka sa labas, grabing problema mo pagdating mo rito, kumukonsentrate ka, grabing pagsamba mo sa Panginoon. Pag maramdaman mo presensya, makapagpahinga ka. Makapagpahinga ka dahil sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Mawala ang iyong problema, mawala ang iniisip mong kabigatan, mawala ang niramdaman mo sa puso na hindi maintindihan. Bakit? Punapunuan ka ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nakita ng Diyos yung pagsamba mo, totoo, sincere yung pagsamba mo. Yan po ang meaning ng pagsamba. Amen? Amen? The overflow of a grateful heart. Umaapaw ang pagpasalamat ng puso mo. Then, yung kaluluwa mo,
maulanan, mapunuan ng presensya ni Diyos upang magpagpahinga. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sunod, because worship is the upspring of the heart that has known the Father as a giver. Ang pagsamba is the upspring, meaning yung pag-abot mo, pataas, sinasamba mo ng puso mo, tinataas mo ang ating Panginoon galing sa puso mo. Amen? Amen? Worship is the upspring of the heart that has known the Father as a giver. Upspring. You have to come. Upspring. You have samba mo, you have to come to the Father. Inaalam mo kung sino yung Ama mo sa langit. Mga minamahal. Nga siya po ang iyong tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Worship is the offspring of the heart that has known the Father. Na kinakilala mo yung sino yung Ama. As a giver. Amen ba? Amen. A giver, the Son, a Savior, and the Holy Spirit is the indwelling Spirit. Alam mo yung sino yung Ama? Nga siya pong tagapagbigay ng buhay na walang hanggan, tagabigay ng pagpapala, yung anak ng Diyos, siya pong tagapagligtas. Din yung banal na espiritu na papasok, indwelling spirit, na papasok siya sa ating puso. Everybody say, praise the Lord. Yun pong pagsamba. Amen? Amen. Sunod, worship is the occupation of the heart. Ano occupation? Yung trabaho. Your job. Your work. Occupation, ang pagsamba ay trabaho ng ating puso. Worship is the occupation of the heart. Not with its needs, hindi nga kailangan, or even with a blessing, it is blessing, but with God Himself. Is the trabaho natin, ang pagsamba, trabaho natin, ng puso natin. Hindi mo para mayroon tayong pangailangan o blessing na gusto tatanggapin, kundi po ang Diyos mismo ang kailangan din sa puso natin madama. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Intindihan niyo ba? Worship is the occupation, trabaho, occupation of the heart. Trabaho ng kasing-kasing puso natin ang pagsamba. Amen ba? Na kailangan oath mean to worship the Lord. Kailangan natin sambahin ang ating Panginoon. Trabaho pala ng puso natin yung pagsamba sa Diyos. Na kailangan madama natin ang palagi ang Diyos sa puso natin. Mananahan palagi sa puso natin ang ating Panginoon. Amen ba? Kung ikay totoong tagapagsamba, if you are a true worshiper, kung totoo kang tagasamba sa Diyos, kailangan punong-puno yung puso mo sa pasalamat. Kailangan yung kaluluwa mo mabuhusan palagi ng presensya ng Diyos upang magkapagpahinga. Amen? Kailangan yung pagsamba mo makaabot sa taas, upspring. Sa ating Panginoon, makaabot sa langit. Yung trabaho ng puso natin, yung pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga milad, napaka-importante yung pagsamba. Amen? The importance of worship. Ang kaimportantihan sa pagsamba. It is a first commandments of the law. Exodus 20 verse 12. Pakibasa. The first commandment of the law. Unang utos ng kautusan. Mga minimal nga dapat natin sambahin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa. Hallelujah, praise the Lord. Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Hallelujah, praise the Lord. Tuhuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron Exodus chapter 1 and 2 pala. Exodus chapter 20 verse 1 and 2.
Hallelujah, praise the Lord. Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Hallelujah, praise the Lord. Og ang Dios misulti niini tanan nga mga pulong nga nagaingon sa 2. Ako mao ang Ginoo nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Amen. 34 verse 14 ng Exodus. Verse 14 ng Exodus. Hallelujah, praise the Lord. Exodo Kapitulo 34, versikulo 14. Hallelujah, praise the Lord. Kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios. Kay ang Ginoo kansa ngalan mao ang abuguhan. Mo'y usa ka Dios nga abuguhan. Amen. Palakpakan natin Diyos. So sabi ng Biblia, wala kitang ibang sambahin ng ibang Diyos. Kay siya po ay He is a Diyos God. So wala tayong ibang sambahin kundi ang Diyos lamang nga sa langit. Amen. 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 Nga espiritu o katotohanan. Siya lang. For thou shalt worship no other God. So wala tayong ibang sambahin pa na Diyos. Kundi ang Diyos ng sambahin natin walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Everybody say praise the Lord. Importante po yun. God caused the erection of tabernacle and the temple for the purpose of worship. Pinatayo nila sa Israel ang templo, ang purpose para sumamba sa Diyos. Amen? Amen? Tinuro ng Diyos yan kay Abraham, Moses, Isaiah, David, and others, the art of worship. That is the art of worship. Sambahin ang ating pinakamahal na Panginoon. Importante po yung pagsamba. Ang Old Testament, yung mga tao sa ng panahon, the prophets, yung mga great men in the Bible, sila po ang ating mga schoolmasters. Schoolmasters to bring us to Christ. Sila mga master sa eskwelahan sa Biblia. They are a schoolmaster to bring us unto Christ. Sila po para dalhin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Turuan tayo paanong sumamba ng totoo sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, Mr. Lord. Because the Old Testament is the shadow of the things to come. Anino na mga bagay-bagay darating sa atin in the New Testament. This is the shadow. The Old Testament is the shadow of the things to come. Nga darating. Anino sa mga bagay na darating. So ang nagdadala ng Old Testament, yung mga taong mga great men in the Bibles, mga prophet, mga kings, unang pa ng mga patriarch. They are called the schoolmasters. Mga master na sila sa eskwelahan to bring us to Christ upang dalhin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuruan tayo ng totoong pagsamba. Kaya si Abraham ang the first example na na-mention sa Biblia ang totoong pagsamba sa Diyos. Amen? Hanggang ngayon po, tinuruan tayo ng ang Diyos Espiritu, kailangan ang bisan-sino nga tao, kailangan sumamba sa Diyos sa Espiritu o sa katotohanan. Palakpak. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, that is the importance of worship. Sunod, the basis of worship. Ano bang ginabasihan sa pagsamba? Sabi dito, how can a sinner acceptably worship the Holy God? The only basis is by the blood of Jesus Christ as a sacrifice accepted by the righteous Father. Amen ba? Paano kuno tanggapin ang makasalanan sa pagsamba sa Diyos? Hindi sila. Ang tao makasalanan, hindi po, ang ilang pagsamba, hindi po tinatanggap sa ng Diyos, sa langit. Amen? Kasi makasalanan sila eh. The only basis upang makasamba tayo, makalapit sa Panginoon is the blood of Jesus Christ. Nga sinakripisyo sa atin upang mapatawad yung kasalanan natin upang tayo maging matuwid sa harapan ng ating banal na Panginoon. Upang yung pagsamba natin makarating sa kalangitan.
Kaya kung walang Panginoon nagpakamatay sa Kalbaryo without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang dugo na dumanak, wala po tayong kaligtasan. Hindi natin hanggang dito alam paano sambahin ang ating Panginoon. Kaya yung dugo ni Kristo ang nagdala sa atin. Yan ang pinaka-beses basihan upang tayo makalapit sa Diyos Ama, upang tayo makasamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpak kayo dyan. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Ama. Relationship, we must worship remembering our relationship with the Father. Sasamba tayo upang alalahanin po natin ang tamang relasyon natin sa Ama. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Ay nakasulat dito sa Matthew 6, chapter 6, verse 9. Pakibasa lang. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 9. Busa pagampo kamo sa ingon ini nga paagi. Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Amen. Palakpakan natin Diyos. Tamo? Father, we must worship remembering our relationship with the Father. That's why in the Bible, but thou, when thou prayest into, somebody, 6:9. Yon. After this manner, therefore, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ang ating pagsamba, just to remember and made the relationship to the Father. That's why ang ating panalangin, katulad nito. After this manner, therefore we pray, our Father. Kaya palagi mo tawagin yung Ama. Amen? Which art in heaven, ikaw nga tuwa sa langit. Balaan na ang imong pangalan. Kaya pag sumamba tayo dito, we worship the Father in spirit and in truth. Amen ba? Amen. Wala tayo ibang sambahin dito. Kundi we worship the Lord in spirit truth, the Father in spirit truth. Who is the name of Father is Jesus. So pag sumamba tayo dito, nasamba natin yung Amahan sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. Because nakasulat sa Biblia, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ama, nga tuwa sa langit, balaan ang imong pangalan. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po maraming klaseng worship. The manner of worship. Yung manner, anong klaseng pagsamba? Maraming klaseng pagsamba. Amen? Worship must be spiritual. Ang pagsamba kailangan spiritual. That is in the spirit. Sambahin mo Diyos sa spirito. Then worship must be sincere. Ang pagsamba kailangan sincero ka. Amen ba? Amen. Kasi pag sumamba hindi ka sincero, mayroon kasi sumasamba dito hindi tumatas ng kamay. Sumasamba dito yung mata doon sa highway. Yung tinitingnan, yung dumadaan ng tricycle, dumadaan ng mga short pan, dumadaan ng mga suburbite. Wala Kaya, nagsamba dito, hindi sincero. So ito, the manner of worship, ano bang gawin natin? Manner. Batasan kinaiya sa magsamba. Kailangan una, it must be spiritual. Worship must be spiritual. Bakit? Spiritual, dahil sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu. Pangalawa, worship must be sincere. Maging sincero ka. Pero kasi yan sumasamba, gumagano ng kamay, pero yung mata gumagano, no? Hallelujah, praise the Lord. Brad, hallelujah, praise the Lord. Sis, sumasamba, tumatas yung kamay, pero yung isipan, napakalayo. Hindi sincero. Panay kwentuhan, panay istoryahanay, panay tawanan. So, ang pagsamba, mga minamahal, kailangan sincero. Ngatlo, worship must be intelligent.
Ang pagsamba kailangan intelligent ka. Ano ba intelligent? Kailangan marunong ka. Wise ka. Amen ba? Hindi para kang ignorante sa masulod simbahan. Intelligent ka. Pinapakinggan mo ang bawat testimony. Pinapakinggan mo ang bawat Bible study. Pinapakinggan mo ang bawat preaching. Tinitingnan mo ang awitin sa choir. Sinusundan mo yung kanta. Dahil gusto mo matuto kumanta. Worship must be intelligent. Amen ba? Napakinggan yung pag-isot sa giving para makuha mo, maintindihan mo yung tamang pagbibigay. Amen. Amen. It must be intelligent. Intelihente ka. Ang pagsamba, kailangan intelihente ka. Nasabtan mong tanan natong ginahimo diri. Napamatian mong tanan ginahimo nato diri. Nadungog mo ang tanan ginahimo nato diri. Nasundan mong tanan ginahimo nato diri. Because you are intellectual man. Marunong ka. Kaya wala kang question. Muli kasi yung tahanan, wala kang question. Wala kang doubts. Bakit? You are intellectual man. Nilagsamba ka na may tamang karunungan. Intelihente ka. Amen? Naintindihan mo bakit sinasamba mo ang Diyos. Naintindihan mo bakit nagbibigay ka. Naintindihan mo bakit nagtitestimony ka. At bakit may testimony. At bakit makinig ka ng testimony. At bakit makinig ka ng wali. Dahil bakit? You are intelligent man. Wise ka at marunong kang tao. Akala nyo siguro simba-simba lang. Hindi po. It must be spiritual. It must be sincere. It must be intelligent. You remember the Lord? Lord. Purihin ka man ang Panginoon. Dalay ko ka. Amen ba? Amen. Ito pa nakalagay dito. Sa intelligent. Worship in church or in private is a heart exercise that cannot be defined by rules. Ang pagsamba daw sa sambahan or in private is a heart exercise that cannot be defined by rules. Ang pagsamba daw sa church, sa sambahan, or in private places, is a heart exercise. Exercise pala ng puso yung pagsamba sa simbahan. Kaya sa ibang lugar o private places, that cannot be denied by rules. Hindi po mabaliwala, ma-deny, ma-define, hindi ma-define, mataga ng meaning ng bawat kautusan. Bakit? Nasa puso ng tao yan. Worship in the church or in private is a heart exercise that cannot be defined by rules. Hindi po matibigyan ng meaning. Amen? Defined by rule. Walang ruling nga makadefine, magabigay ng meaning sa pagsamba natin sa Diyos, because that is the exercise of the heart. Amen. Amen. Hindi ka nakakain ng grapes. Sabi nila, sir, grapes zero, good for the heart. Hindi na kailangan. Amen. Hindi ka na magsigid-jagin yan para mawala yung high blood mo sa puso. Dito lang. Sumamba ka lang dito palagi, Sunday, Wednesday, Friday. Lukso ka, sigaw ka, singgit ka, palakpak ka, sambahin mo ang Diyos dito. Awitan mo ang Diyos. Makinig ka sincero. Mamil, that is the exercise of your heart. Tignan mo? Exercise of the heart that cannot be defined by rule. Walang rule.
kautusan nga makapag-define sa meaning. Dahil bakit? Sa puso mo yung pagsamba sa Diyos nga totoo. Kaya pag dito tayo sambahan, worship in the church or private places is a heart exercise that cannot be defined by rule. Gaano importante pa rin magsamba para ma-exercise yung puso mo. Sambahin mo yung totoo. Tunay nga totoo, sincero ka. It must be spiritual. It must be sincere, sincero ka. It must be intelligent. Amen? Kailangan mayroon kang intelligent ka. Naintindihan mo tanan, ginagawa dito. Yung tamang pagsamba. Kasi pag pumunta ka lang ito sambahan, doon ka lang sa tabi-tabi, kwentuhan kayo, istoryahanay ka doon, sa likod, tuyok-tuyok ka, wala kang naintindihan. You are not intellectual man, you're ignorant man. Uwi kang wala ka nang intindihan, you are not called intellectual man. You are called ignorant man. Walay pulos ang pagsamo. Bakit? Wala kang naintindihan. Paano ka makaintindi? Hindi ka nakikinig. Panay kayo istoryahanay sa likod. Panay kayo kuhitan. Tawanan. Kaya ang pagsamba sa Diyos, manal, sincero. With intellectual. Very intellect ka. Intelligent. Marunong ka. Sambahin mo siya, may kaalam ka, karunungan ka. Pagsabot ka, maintindihan mo ang ginagawa nito sa may sambahan. Sumusunod ka sa bawat sistema dito. Patakaran. Yan pong worship. Worship must be intelligent. Worship in the church or private places is the heart exercise that cannot be denied, cannot be defined by rules. Walang rule makadefine ng pagsamba mo sa Diyos. Because that is the exercise of your heart. Amen ba? Everybody service the Lord. Dahil bakit? Sabi nito, we may worship, it's part of the service. We may worship, it's every part of the service, singing, praying, preaching, and offering. Nakalagay dito. Atong sambahin ang Diyos sa bawat parte ng gawain. We may worship in its part of the service by means of singing. O maawit tayo, amen ba? Then praying, nanlangin tayo, then preaching, then offering, and etc. May testimony, may mga tanan dyan ginagawa, lecturing. Lahat yan. Yan po ang makita natin sa pagsamba. We may worship in its part of the service, singing, praying, preaching, offering, etc. Marami pa. Amen ba? Okay, because the Lord is greatly longs for the worship of our heart. It's longing. Hinahanap niya. Amen? Amen? Hinahanap ng Panginoon. The Lord greatly longs for the worship of our heart. Hinahanap ng Diyos ang ating pagsampa sa Kanya ng taos puso. The Lord greatly long. Dako at malaki ang kailangan paghanap ng Diyos sa ating pagsamba ng ating buong puso sa Kanya. Kaya pag dito tayo sambahan, buong sinseridad, buong karunungan, ang pagsamba to offer the sacrifice of worship to our loving God, mga minamahal. Huwag natin gawing biro pag dito tayo sambahan. Kahit Wednesday, Friday, Sunday, lahat yan. Walang kakaiba. Ang kakaiba lang yung araw, oras. Pero lahat yan, pag dito ang sambahan, ang purpose mo sa sambahin ng Diyos. In Wednesday service, dito ka para sambahin ng Diyos. Because the Lord greatly longs
for the worship of our heart. Hinahanap po ng Diyos ang ating pagsamba sa Kanya. Ayaw ng Panginoon nga may disappointed siya sa atin. Amen? Gusto ng Diyos nga sambahin natin siya palagi. He's longing. Hinahanap niya palagi ang ating pagsamba sa Kanya. Spiritually nga pagsimba. Sinseridad nga pagsimba. May karunugan nga pagsimba. Because ng pagsimba sa simbahan, kahit sa katlugan, exercise ng puso natin yan. It cannot be defined by role. Hindi po mabigyan ng meaning. Kahit anong role, malaon. Dahil sa puso ng tao yan. Na gusto mong sambahin siya. Gusto mong sumigaw sa Kanya. Gusto mo magpalakpak sa Kanya. Gusto mo sa... The outpouring of the presence of God, madama mong presensya niya. Outpouring of our soul, the rest in the presence of God. The overflow of our heart with gratefulness. Nag-aawas-awas yung puso natin sa pasalamat. At damang-daman natin yung presensya ng Diyos. Yun po ang pagsamba sa Panginoon. Hindi po pala biro ang pagsamba sa Diyos. Sincero pala. Oh my God. Purihin ka lang. Salamat. Tinuruan mo kami anong tamang pagsamba sa iyo. Awitan po natin, Diyos, mami. Bakit naman ang pasensya niya? Singgit, hallelujah. Jesus. Worship is the exercise of the heart, but it cannot be defined by roles. Jesus. Purihin ka. Jesus. We give our love to you, morning star. Oh, you shine forever. Who's in our heart? We praise you, Maningkamot ka, Brad. Maningkamot ka, sis. Ang ating pagsamba sa araw na to, mag-abot sa langit. Madama mong pasensya. Ayaw pagkumpiyansa. Itaas yung kamay niyo. We worship the Lord. Deep of our hearts to worship the Lord. all you shine forever. All is To worship. It's promised that you made. This is the everlasting bond you not break. Sikapin mo. Long ago, you became for me a shelter from the storm. I remember how hard it was for me To come back. Oh, Jesus, this when I took faith, I get truly saved. Oh,
stand. Offer God, let the worship. Jesus. Sikapin mo man ang presensya. Hindi pagsamba makarating sa langit. Outpouring of the Holy Spirit. Overflowing of my heart. Long ago, He came for me, shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Oh, Jesus, with His bright day, I can truly say how much I love you. To the good and hallelujah. We will survive. You will die. Much more than the prayer. With me to the end. Jesus, Jesus. This breath I take, I can truly say how much I love you. To the good and to bad, we will survive. You are much more than a prayer. Salamat Lord na iyong kapurigan. We'll be till the end. Mga minamahal, di natin pagsayangin ang panahon na to na binubuo sa Diyos sa ating kalagitnaan ng presensya niya. Ang bawat isa magsikap na maramdaman ng presensya. Madama ating presensya, mapuspos tayo ng presensya. Ay pagsamba natin makarating sa biyaya, the outpouring of our soul, upang magkaroon ng pahinga ang ating kaluluwa, puso sa magsamba. Isinggit mo. Salamat. Mga minamahal, turuan tayo ng Diyos paano sumamba sa Kanya ng totoo. Dahil buhay ang Diyos natin pinaglingkuran. Tunay sa nga Diyos. Dapat bigyan natin ng tamang pag-espiritu, sinseridad, ang pagsamba sa Panginoon. Huwag natin gawing biro pag dito tayo sabay sambahan, dahil ang purpose natin sambahin siya. Ipaabot natin sa Panginoon. With all spiritual, with all intellectual, with all sincerity. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Itaas yung kamay nyo. Dalangin tayo. Purihin ka. Opo, nakilang Diyos, Ama, maraming salamat. Salamat sa umagang ito. Ang aming mga pagsamba na karating sa trono ng biyaya sa kalangitan. To the first leading, beloved noble pastor, thank you so much, Lord, for the great love and mercy given to us this morning. Lord, I pray, O God, to please solve the problem, the brethren, Lord, all the sicknesses. And always teach them, Lord, to know them well, the true worship to the great name of God. Palagi nila madamang presensya mo at magarating sumbiyaya ang aming pagsamba sa iyo, Lord. Pagpalain mo kami, panghawakan mo lahat sila sa oras ito, mala Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Jesus, ipatong kamay sa ulo nyo.
Yung isa kamay sa taas. Sa aming mga webcast viewer, patong yung kamay sa screen. Mag-pray tayo. So dalangin yung propeta, malang pastor, sa kilang pangalan, si Makilang malang pangalan, malang Panginoon sa oras to. Ibabang kapangyarihan mo sa kalitan, papalain mo at mag-anangag mo sa araw na to, malang Panginoon. May tayong karamdaman, pagalingin mo sila sulatin sa mga problema, malang Panginoon, alisin mo kawin o gabit o silang kinabuhi, pa yung tulungan mo sa karoon dayon. Sa pangalan ni I bind the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from thy children, the might of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, bread of problems, bless thy children, financially, Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos mo. Lahat po tayo ay tumayo. Taas yung kamay, lahat ay lumukso. Nanggaling sa puso ng malakas na pagsigaw. Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Kami na mahal. Pagma Domingo, ayaw mag-absent kay ating general worship. Instead mag-absent mo, magdala mo ng mga bunga. Magsangyaw ka mo.